So kahit si Mio Pacho, ayan no, sa vlog nga ni motor ni Juan, sabi nga niya medyo matagtag nga daw yung front suspension niyan at kailangan niyang ipatono. Kasi ganun talaga, hindi sila naka-design pang off-road, pang road trip talaga sila eh. Alam mo yun, naka-design sila sa magandang kondisyon ng kalsada. Ito lang naman si India ang talagang gagawa ng ganyang klase ng scooter. Kasi nga, sa totoo lang, sorry, excuse me sa mga kapatid nating mga Indiano, no? Talagang may barubal talaga gumamit ng mga to ng motor. One time nga sa comment ng isang followers natin o subscriber natin sa YouTube natin, no? Sabi niya na sa Middle East, sabi niya grabe daw gamitin to doon. Grabe daw talagang, grabe daw kasalaula gumamit ng motor doon. Kaya sabi niya napakakunat daw ng makina nito. Imagine mo, sa sobrang init ng panahon doon, walang sinabi tong init ng panahon sa atin. Sabi nga ng kapatid ko na nasa Kuwait eh, tsaka nasa Dubai, nag-53 daw doon to 55. Hindi ka daw makakalabas sa sobrang init. So ganun kainit. Imagine mo, ganun kainit kayang sabayan ng TBS NTORQ. Kasi nga, eto, binil talaga to para sa ganung kondisyon at perfect tong scooter na to yan. Sa tropical country, sa kondisyon ng bola lang yan natin, ng bansa natin. And although nasa langis din yan, nasa tamang langis din yan kung maganda yung cooling system ng langis na nilalagay mo, no? Pero ang ibig ko sabihin, ganun ka tatag, ganun katibay si TBS NTORQ. Kasi dinisign talaga to kung paano gamitin ng mga native ng India o ng mga Indiano ang motor na to. Imagine mo nga, may nakikita nga ako dito NMAX eh, naaawa ako eh. Imagine mo, NMAX sinasampahan ng cabinet, sinasampahan ng kung ano-ano. Pag nakita mo yung NMAX, maaawa ka eh. Tayo pa naman mga Pilipino, napakaingat natin sa motor, sa kotse, di ba? Pero ang mga tropa nating Indiano, iba. Kahit bahay, kung pwede isampa ang bahay, sasampa sa motor eh. Ganon kakawawa yung motor. Kaya masasabi talaga natin na etong TBS NTORQ makikipagsabayan yan dahil nga yung pinanggalingan nito, dinisenyo ito para doon sa mga tao doon kung paano sila gumamit ng motor nila. Sobrang bugbugan talaga doon. So yun nga yung comment ng mga tropa natin na nasa Middle East, no, na makunat daw ang makina nito, tested daw nila to doon. Kaya maganda daw talaga ang TBS NTORQ. Maaring okay, sabihin nila, no, ba't daw ang mura? Bakit mura? Kasi nga, sa pagkakaalam ko, sa research ko, no, na first time na sumabak ni TBS NTORQ sa scooter category. Kung ikaw magpapakilala ka pa lang sa industriya ng scooter at ang kalaban mo dyan, mga tested na Honda, Suzuki, Yamaha, di ba? Kawasaki, Kymco, syempre gusto mo naman maging competitive yung price ng product mo. Alam nga naman, bago ka pa lang sa industriya, magmamalaki ka agad. Gusto mo, ang presyo mo agad 100,000, di ba? Hindi ganon. Syempre, marketing strategy din yan. Gusto mo na magpakilala ni TBS NTORQ sa market bago niya i-increase yung price niya. Ngayon nga, nung lumabas na si Race Edition, dahil nakikita na ni TBS na maraming sumusuporta na sa TBS NTORQ. So nung lumabas si Race Edition, medyo nagmahal na nga sila, di ba? Bakit ganon? Kasi nga unti-unti napapatunayan na nila sa mga user na reliable ang produkto nila. At hindi na bago si TBS NTORQ sa bagay na yan. In fact,
Isa nga sila sa partner ng BMW sa India. Sila ang gumagawa ng makina ng mga BMW doon. Hindi na bago si TVS Entorq sa mundo ng motor o ng scooter. May pinatunayan nila. Maaring dito sa atin sa Pilipinas, nagpapakilala pala sila. Pero hindi na rin sila bago sa industriya na yan. Magaling na sila dyan. Master na nila yung craft nila. Siguro mas credible yung statement na yan kung ang magsasabi niyan yung matagal ng Entorq user. Pero yung bibili ka pa lang, tapos nagsa-search ka lang sa YouTube, tapos ginudge mo na agad yung motor, siguro medyo mahirap paniwalaan yung statement mo. Pero kung ikaw talaga matagal ka ng Entorq user, doon mo makikita kung dapat ka ba maniwala doon sa sinasabi nila. Kasi ikaw yung gumagamit eh. Okay, Entorq, masasabi natin na okay siya gamitin. Wala tayong issue dyan. At napakaganda ng handling nito mga paps. Hindi ito yung pinakamabilis sa 125 category, pero hindi naman ito mabagal din, no? Again, kaya nito makipagsabayan. Ang smooth ng makina, tapos rinig na rinig mo yung ugong ng muffler niya. Ang pino ng makina, tapos ramdam na ramdam mo yung power niya eh. Kaya okay talaga tong Entorq.